So ayun nga po, andito tayo ngayon sa studio ng Bible Ninja ng Ruther TV at kasama natin isang malaking grupo ng mga Christians dito sa South. At dito ang nag-iisang bagong kapatid natin sa Panginoon, poging-pogi sa personal, si Manoy! Hello guys! Ay, Manoy, wait. Bago ka namin kausapin, okay? Kasi ikaw talaga pag-uusapan natin ngayong araw. Papakilala ko muna sa iyo mga kaibigan natin. Okay? So, puro taga-South to, isa lang ang hindi. Actually, dalawa. Yung isang kasama mo, hindi rin taga-South no kasama mo. Okay, so mag-upisa na tayo dun dito sa side na to. Okay? Tutuloy. Sa mga hindi po nakakilala, ito po, hanapin niyo po yung mga videos niya. Nag-trending siya, lalo sa YouTube, yung kinanta niya yung Rainbow. Yung mga American vocalist, sobrang amaze na amaze kung paano niya kinanta yung kantang Rainbow sa video okay sa mall, di ba? Ayan, si JM. Hello po. Isang ano muna. There's a rainbow always after the rain. Worship leader po yan. Tapos, may kasama si Manoy, okay? At isa pong estudyante at sobrang na-bless siya sa testimony ni Manoy. Kasama po natin si Renz! Hello po. Sabi ni Manoy, sa dami ng mga ilan yun, yung students doon. 700, nag-iisa ka daw na nag-PM sa kanya na sobrang blessed mo daw sa testimony niya. Tapos ngayon, friends na kayo at sinama ka pa niya dito. Wow, tell us about it. Actually po, hindi po yun basta nangyari lang. Talagang pinlano po talaga ni God yun para sa kakilala po kami. Amen. Ilang taong ka na? 17 po. 17. Anong grade mo? Grade 12 po currently. Yun, no? God is good. So, salamat friends. Music pastor po siya sa River of God. And he is one of the guys behind Red Brand PH. Yung mga amazing at legendary na caps po na suot namin na nakikita ninyo. Let's welcome Pastor Rodel Buban! Hello everybody. Annyeonghaseyo. Magandang maga. Pati mo rin mo na ako. Mababayad ako. Ganun man sa lahat. God bless you guys. Salamat po, Pastor Rodel Buban! Yeah, thank you. Kaming tatlo, pwede kami magkakapatid pag nagsama-sama kami, nagtabi-tabi kami. Pwede magkakapatid. Halos magkakahawig lang. Ako, si Pastor Rodel Buban, at saka si Pastor V ng Journey Church, andito. Hi guys. Kilala nyo na ako eh. Okay na yun. Ang OG po ng Bible Ninja Worship Night. Amen. Hello po. Miss you guys. God is good. Salamat, Pastor B. Pupunta naman na tayo sa mga ladies. Yan po. Sila po ay ang mga proof na hindi lahat na maganda nag-aartista. Meron po mga naglilingkod sa Lord o nagpapastora. Yan. Sa mga sa subject ng pastora, wag na po natin pagtalunan yan. Meron po akong i-release na study, extensive study na response tungkol dyan. Okay? So, sana po ay makarating po sa inyo. At ako po naniniwala, there is neither Jew nor Greek nor male or female. We are all one in Christ. Kaya po we are supposed to share the glory, not just the burden, the joy of the ministry. Okay, welcome po natin ang Mutya ng Imus, lahat ng pamilyang Imusenyo para kay Hesukristo. Yan po ang kanilang battle cry ng Hope Family Church. Yeah. From Hope Family Church, Pastor Krisha Yuzo! Hello po! Ayan. Grabe naman yung intro na yun, Pastor. Pero ayan po, binabati ko po lahat ng mga Imosenyo na nanonood ngayon. Yun, last two. Ito na, dalawang tao ito pero isang puso lang ito Yan. Ang mutya ng Baguio na ngayon ay mutya na rin ng Bacoor, Cavite. Pastora Shekinah! Hello everyone, at hello rin sa mga taga Baguio. Thank you po for having us here. God bless. Pastor Shekinah, gusto ko marinig. Paano mo papakilala yung asawa mo? Sige nga. Okay, ang pinakagwapo, pinaka-anointed, at walang babawi doon. Natawa ka ba? Kasi ba't ako natawa? Kasi naisip ko kung may oras tayo. Kasi nung nag-wedding vows ka, 45 minutes Alam ko, oras ko kasi yun, Pastor. Oras ko yun, Ninong Eto, iba-iba yung natin. 7 pages. Yes. Sabi niya hindi siya prepared. Ganun ko siya ka-love. Sabi niya hindi siya prepared. Tapos yung wedding vows niya, 7 pages. Pastor Peter Gramahe! What's up? Namiss namin kayo. And thank you, Pastor Ruther, for opening your studio.
sa amin nandito. Thank you sa Lord, nagkasya tayo. Amen, amen. Kaya po doon po sa ginamit ni Lord para mag-set up nitong studio na to. Isipin nyo hanggang ngayon marami pa nagbe-benefit dahil sa obedience nila sa Lord. Okay, so ngayon, eto na. So mag-pray muna tayo, Lord. Maraming salamat ko po ang mag-glorify sa lahat po ng pag-uusapan namin ngayong araw na to at lahat po na makakarinig at maabot ng podcast na to, Lord God, ay ma-encounter ka po nila, Lord. Marami pong salamat. All glory to you in Jesus' name. Amen. Amen. God is good. God is good. Manoy, mag-usap na tayo. Okay? Eto, paano kami nagkakilala ni Manoy? Si Jericho Arceo, pinost yung video mo. Napanood ko, syempre kilala ka namin. Kilala ka namin as the legendary Manoy na nagdi-deliver ng hollow blocks. Okay? So kaya kanina nung wala kang dalang hollow blocks, medyo na ko parang hindi si Manoy. pero yun nga. Pero nung shinare ni Jericho Arceo yung video mo, tapos nakita ko yung moment na yun sa car na umiiyak ka na hindi mo pigil yung iyak mo, na halos hindi ka na makahinga sa pag-iyak, namumugto yung mata mo. Tapos binasa mo yung part sa Book of John na yun na-encounter mo si Lord doon. Sa aming matatagal ng Christian, binabasa namin yung part na yun. Ano yun parang subject yun sa amin, yung parang doctrinal, ganun. Sa'yo, iba. Talagang binabaan ka ng Holy Spirit doon. No, tinitingnan ko, iba to. Tapos nagulat ako na nag-reply siya doon sa comment ko at ang sabi niya, marami daw natanim sa kanya nung pandemic na word from Bible Ninja, yung Bible study series natin. Nagulat ako. Sandali. Meron ka ba natatandaan dun sa Bible Ninja? Meron? Anything? Meron po yung kwento ng dalawang mag-asawa. Yung parang nagbigay sila ng benta sa ari-arian nila. Pero hindi nila binigay. So namatay silang dalawang mag-asawa. Si Safira at si Ananias. So yun yung isa sa pinaka-natatandaan ko. Na medyo sabi mo nga pas na nakakatakot. So natakot din ako nung narinig ko yun. May ganun pala. Ganun pala talaga yung yung pag gumawa ka ng kasalanan, talagang anytime pwede kang bawian ng buhay. But si Lord lagi siya nagbibigay ng chance. Pero pag sinayang mo yung chance, ikaw na yun hindi na si Lord yun Ilang beses siyang tinanong ni Pedro Lahat ng tanong chance yun Ilang beses siyang tinanong So tapos sinabi pa na Holy Spirit na ang kausap natin na nagsinungaling pa rin siya. So ayun, sayang sayang sana kung Ananias, Safira, kung sana hindi kayo nagsinungaling hindi naman biningi sa inyo ng buo, sa inyo pa rin yun. Di sana guest kayo dito. Nakilala niyo sana si Manoy, sayang. Pero grabe yun, yung impact sa akin yun, yung encouragement sa akin yun. Kasi akala ko nakita ko na lahat ng nakapanood o na-bless o nataniman ng Bible Ninja. Hindi pa pala. Meron pa pala mga sasabog sa gilid-gilid na ngayon nasa gitna na nagugulat ako na sasabihin ni Lord sa'yo, kasama pa yan doon sa pagsunod mo dati. Pero kagaya nung sinabi kanina nung previous na kwentuhan kanina sabi ni Pastor Krisha, walang taong makaklaim sa'yo na hindi ako dyan. Hindi. Kasi nung unang encounter mo kay Lord, syempre alam namin salute to Pastor Jordan, siya ang nagdi-disciple sa'yo ngayon. Pero yung unang encounter mo kay Lord, walang nanglilay hand sa'yo, walang nag-ano sa'yo. Pero alam ko, bunga ka ng prayer ng misis mo. Tama, yun. Kaya sa mga misis po dyan, tama yung sinabi ni Peter. Pag yung asawa ninyo hindi pa believer, huwag ninyong awayin. Pakitaan nyo ng magandang example, mahalin ninyo, pakitaan nyo ng gracious na personality, at lagi nyong ipag-pray. At dahil sa grace na pinapakita ni Lord, through your life, makakakilala sa Lord ang mister ninyo. Amen, amen. Tapos, so ayun, alas 2:30 yan, nakita ko yung friend request niya. Yung personal niya, hindi yung Manoy Okay, tapos, pwede ko ba sabihin totoong pangalan? John Lloyd po, ang totoong pangalan. Russell po. Nakita ko, si Manoy ito Di in-approve ko. Pagka-approve ko, nag-PM, 2:30 ng umaga. Alam niyo ba't gising pa ako noon? Kasi katatapos ko lang ipag-pray, tsaka ako makipagkwentuhan kay Pastora Krisha, umiiyak. Inaaway siya ng mga galit sa pastora, inaaway siya. So ayun, pero matindi, alam mo, dahil nga dyan magre-release tayo ng patapos na yung manuscript ko tungkol dyan. So we're supposed to share the joy of ministry. Now,
yun, so sabi ko, hala, nag-PM. Tapos sabi niya, Kuya Ruther, ganyan-ganyan, nagpapasalamat ka. Tapos nasabi mo na meron ka na ring mga basher agad na nakikipagdebate. Na mga, ibig sabihin, mas matatagal ng Christian na sinusukat yung pagiging believer niya ngayon kung totoo na ba siyang Christian o ano, parang gano'n. So yun, kwentuhan kami. Tapos sabi ko, gusto mo, tuloy natin yung kwentuhan sa podcast. Podcast tayo. Nakita ko rin nag-podcast kay ni Pastor Jordan. Sabi niya, sige Pastor. So nandito tayo ngayon. 3 days pa lang. So nandito tayo ngayon. So maraming salamat. Maraming salamat sa pagdayo. Galing ka pa ng Taytay. Opo. Alam ko napaka-traffic dyan sa may Barkadahan Bridge. Di ba? Sa C6, sobrang traffic dyan. Kaya siguro Barkadahan Bridge yan eh. Alam mo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi sa sobrang traffic, hindi kayo magkakakilala pagdating nyo eh. Pero sa sobrang traffic, pagtawid nyo, magkakabarkada na kayo. Kaya Barkadahan Bridge. So, ayan. So, ngayon, tanungin na natin ikaw. Okay, we wanna hear from you. Doon muna tayo sa controversial o sa viral mo na video na umiiyak ka doon. Kwentuhan mo kami. Paano nangyari doon? Ano nangyari bago yun? Tsaka ba't mo yung binidyo? Yung simula umpisa po kasi noon, talagang noong una, ng mga past weeks, talagang nakakabasa na ako ng mga nakakatambay na ako sa mga nag-share ng gospel, mga content creator. Tapos yun, medyo natatambayan ko siya, parang nagugustuhan ko na. Tapos, kasi ang creative juice ko pa sa yan baka alas 12 hanggang alas 3 ng umaga. Doon lumalabas yung content ideas ko eh. Pero nung Saturday ng gabi, iba yung naiisip ko. Wala akong maiisip na content. Sabi ko, ang weird nito, wala akong maiisip na content. Ang pumapasok lang sa isip ko, gusto ko magsimba. So yun, gusto ko magsimba kinabukasan. Tapos nagulat yung partner ko. Sabi ko, magsisimba ako. Sabi, kasi ang tagal niya akong pinipilit eh. Sabay, yun, sabi ko, sige, tuwan-tuwa siya, nagsimba ako. Tapos yun, nagsimba ako, okay naman. Medyo magaan sa pakiramdam. Tapos, isa pang Sunday, sisimba ulit ako. Nung pag simba ko nung Sunday, sabi ko, okay to parang nakakagaan talaga. Sakto yun, dumating na yung Bible na in-order ko. Tapos, nung dumating na yung Bible na yun, doon ako nagbasa sa kotse, sa loob ng kotse. Di ba, sabi po nila is mag-pray muna bago magbasa ng Bible. So ginawa ko yun. Sabi ko, sige Lord, magbabasa ako. First time ko magbabasa. Sana maintindihan ko to. Tapos nag-start ako sa... Ganun talaga yung prayer mo? Sabi mo, Lord, first time ko magbabasa. Wala akong specific na prayer. Sabi ko lang, Lord, first time ko to. Sana maintindihan ko to. First time mo magbabasa ng Bible. So yun. Kasi napapanood ko sa iba, sabi ko, sa Book of John daw magsimula eh. O sige, sa Book of John. So yun, tapos nagbabasa ako, okay naman, nagigets ko yung iba. Pero nung nabasa ko yung isang verse doon, talagang doon na bumuhos yung luha ko. Hindi ko alam bakit anong nangyari sa akin. Parang nabuhusan ako ng malamig na tubig. Tapos hindi na ako makapagsalita, hindi ko na nga ma-continue yung pagbabasa eh. Nanginig na yung panga ko. Tapos yun, umiyak na po ako noon. So syempre yung cellphone ko nandun lang sa may kotse. So, ni-record ko na. Ipakita ko sa misis ko na ba't ako umiiyak? Nagbabasa lang naman ako ng Bible. So ibig sabihin na-record mo yung primarily para kay misis? Oo, para makita niya na hindi ko alam nangyayari, bakit ako umiiyak. So, para sa kanya lang talaga dapat yun. Tapos yun, actually 10 minutes yun pas eh. 10 minutes yung iyak ko na nun eh. Kinat ko lang kasi pangit yung iba kong video dun. Pangit yung ibang iyak ko dun. Pinili ko lang medyo gwaping sa... So, pero yun. anong nauna? Etong umiyak ka o yung pinapatangan ka ni Mrs. na video? Kasi meron ako nakita pinapatangan siya ni Mrs. Nakaka-touch talaga eh pag nakita nyo. Pinapatangan siyang ganyan umiiyak siya sa balikat ni Mrs. Tapos dumigay siya. Pinapadigay pala. Hindi pala kino-comfort. Ang ganda kasi marami siyang ganun na pinag-aawayan. Isip bata ka eh. Ang problema sa'yo. Tapos sasabihin niya, ang isip bata. Hindi ako isip bata. Tapos lalagyan ng lunch. Tapos magbigay ng lunchbox. Lightning McQueen. Sabi, bakit mo kasi nilagay dito yung pagkain ko? Hindi naman ito yung gusto kong bakunan. That's lightning. So ibig sabihin, yung sa content, napunta tayo sa content, pero hindi sa content mo, ibig sabihin, isa sa mga inspiration mo, ino-observe mo yung baby. Tapos, ang galing. Ang ganda nun Wow. Okay, so ibig sabihin gift talaga yon, gift yon na mapaisip sa iyo ni Lord yon, di ba? Kasi ako pag may naiisip ako nakakatawa, minsan mapapansin niyo 1:00 ng umaga pinopost ko. Kasi pag hindi mo pinansin
at least hindi mo nilista, wala na. Hindi na babalik. Wala na yung excitement. Tsaka hindi na babalik yung ano na nga yung iniisip ko. Tapos minsan makikita mo sa iba, yung brilliance, lalo pag yung mga ganyang oras, alas 2, alas 12. Yung kasabihan nating nagpaulan ang Diyos, tas tulog ka. Actually, totoo siya. Merong pag nagpaulan ng Diyos ng ideas, tas gising ka, pag hindi mo sinulat, ibig sabihin hindi mo pinahalagahan, na parang, maiisip ko yan ulit. Wala na. After 5 minutes, wala na. O, tinan nyo ang changes. Bago tayo punta doon sa changes, doon muna sa encounter mo kay Lord. Okay. So, gaano katagal? Sabi mo 10 minutes kang umiiyak, pero yung encounter na yun, gaano katagal doon sa kotse? Tagal ako doon, para mga almost mag-1 hour na po ako. Ay, grabe. Almost 1 hour na ako doon. Kasi, after ko umiyak noon, hindi muna ako umuwi eh. Kasi, magapay mata ko noon eh. Ayoko mapansin. So, tumambay muna ako doon, parang nagnilay-nilay muna ako doon. Ba't ganun na? Kahit ako sa sarili ko, iniisip ko, bakit ako umiiyak sa ganun? Hindi ko din ma-explain kasi first time ko nga, hindi ko ma-explain na ano ba yun, bakang Holy Spirit ba talaga yun? Parang ganun. So yung ano po, talagang gulong-gulo din ako nun. Pero isa lang sa malinaw nun, nakakamdam talaga ako nun ng pagmamahal ng natakot din pero mas lamang yung pagmamahal na buti na lang na nabasa ko yun. Kasi kung hindi ko nabasa yun, ibig sabihin kung magpatuloy ako sa kasalanan ko, may naghihintay sa akin judgment. So yun, parang thank you Lord talaga ako doon. Lagi ko sinasabi doon, thank you Lord kasi salamat sa salita mo. Dahil dito, parang nahimasmasan ako, parang talagang total changes talaga yung yung mindset ko eh. So yun, tsaka ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap sa pakiramdam kasi parang matagal ko na hinahanap yung ganung pakiramdam niya, yung peace. Parang nabigyan ako ng peace nun sa pinakaloob-loob ko. Kasi yung peace na hinahanap ko dati, kung saan ko hinahanap na ang ending, mas lalo lang lulubog ako sa kasalanan eh. Kakahanap ko ng peace. Dumating pa nga sa point pass na na nagsi-search ako paano ba maghanap ng peace. So ang recommend ng mga iba kong friends is atin kami sa mga spiritual healing. Yung kami nagkabote, ganoon, shrooms. Oo, nag-herbal ako noon. Pero walang kwenta lahat 'yon kasi parang nag-hallucination lang ako noon, parang nasabog lang ako eh. So walang kwenta yun, bumibili pa ako ng mga crystals, nung crystal for protection, crystal for peace. Pinagtatapon ko yung mga yun, sayang lang pera ko. So yun, tapos yun lang, doon lang sa moment na yun, doon ako nakakamdaman na parang doon ako na kompleto. Yun po, yun talaga yung kaya lagi kong bukang bibig sa testimony ko, binigyan ako ni Lord ng peace sa loob-loob ko na matagal ko nang hinahanap. Wow. Ganda. Beautiful. Praise God. Tapos ilang araw lang, nakita na namin nag-propose ka. Opo. Bakit? Ano yan? Gaano ka nakatagal kasama si Madam? Almost 2017. Ano pangalan ni Madam? Kimberly. Hey, what's up? Shout out. Salamat po sa prayer ninyo pala. With you. Kaya bunga ni panalangin nyo yung inyong hobby, yung salvation niya. So sana gayahin kayo ng marami pa mga wifey. Okay, so, 2 years kayo? Since 2017, parang 8 years po. 8 years. Opo. Tapos, ngayon nag-propose ka. Tapos nakita ko doon sa video mo, ramdam ko, nervous ka. Oo, kasi first time. Naisip mo ba baka hindi siya pumayag? Baka sabihin niya pag-isipan ko. Tsaka parang feeling ko tatawanan niya ako kasi parang hindi naman ako ganun, parang hindi talaga ako hindi ganun yung love language ko na yung sa action. Nakalagay sa cup mo, new creation Literal new creation talaga eh. Kaya tapos doon papas dati talagang wala akong pakialam sa kasal. Parang okay lang nagsasama. Kasi dami nga 'di ba kinakasal naghiwalay tapos minsan yung bagong kasal pa yung pa naghiwalay. So parang nabuo yung mindset ko doon na okay na wag na muna tayo magpakasal, parang masaya naman tayo, hindi naman kita lolokohin, parang ganun, hindi pala sapat 'yun. 'Di ba? So parang doon na nag-isip ako na talagang ito na, tuloy na 'to. Kasi parang dati nga 'di ba, parang hinahanap ko pa yung sarili ko, hinahanap ko yung peace. Parang magulo pa ako noon wala pa talaga sa isip ko 'yun. Pero ngayon talagang unti-unti binabago ako ni Lord yung mindset ko. So na-push na ako magpakasal kasi para itama sa mata ng Diyos yung pagsasama namin. Very good. God is good. Reactions from our pastors dun sa encounter niya kay Lord. Anong reaction niyo doon? O may nare-recall ba kayo na same experience? Gusto ko lang i-commend yung ginawa ni Manoy. Kasi yun yung totoong encounter eh. After encounter, may transformation.
Kumbaga, hindi lang siya natumba, hindi lang siya naiyak, hindi lang siya magulgol. Actually, Pastor, lagi may nagtatanong sa akin ng ganyan. Yung friend ko, si Attorney Adjico, nag-send siya ng video na merong manifestation ng Holy Spirit. May mga na-slain in the Spirit. Yes. Sabi, Pastor, ano masasabi mo dito? Sabi ko, merong it happens kasi. Yes. Not on a regular basis, no? Yes. But it happens, no? Yeah. So, but at the end of so when that happens, no, I'm not in the position to say whether it's from God or not. Yes. Kasi kung ang masusukat mo yan, yung sinabi ni Lord, sa bunga na ikilala. Kung pagkatapos ng manifestation na yan, may buhay ba na nabago? Yeah. O kung pagkatapos niyan, mga chismosa pa rin. So wala, ibig sabihin, ano lang yun, outpouring of emotions lang yun. Pero kung outpouring of Holy Spirit yun, pagkatapos may mangyayari doon. Katulad ng nangyari kay Manoy. Yun na. He was emotional, no? Kasi Yes. dinil siya ni Lord. Imposibleng hindi mo siya maramdaman eh. Yes. Pero, masasabi mo na hindi lang siya emotional encounter. Yes. It was really the Lord kasi meron talagang changes na nangyari. Tsaka yung ang makikita, praise God sa buhay ni Manoy. Kasi yung surrender niya kay Lord, genuine, na kumbaga nagresulta ng pagbabago ngayon ng mga ginagawa niya. Now that he is saved, therefore gumikilo siya as saved. Yung sinabi ni Jesus kay Zacchaeus, salvation has come to this house. 'Di ba sabi ni Zacchaeus, Lord, yung kalahati ng yaman ko bibigay sa mahirap, tapos yung mga dinaya ko, bibigay ko 4 na beses. Tapos sabi ni Jesus, salvation has come to this house. 'Di ba? Nakita ko rin yung transformation niya. Hindi lang words eh. 'Di ba? Pwede mo kasi sabihin na talagang binago ka ni Lord, pero namumuhay ka pa rin sa sinner's lane. Yes. Hindi ka sa holy lane. Yeah. Tsaka nakita ko talaga yung mind transformation eh. Yes. Sabi niya nabago yung mindset. No, nung na-experience niya yung pagmamahal. Yeah. So nabago yung mindset, nabago yung behavior. Kaya imposibleng na-encounter mo si Lord as hindi ka magbabago. Imposible talaga yun eh. Kaya ito yung nangyari sa kanya. Bro, we are so blessed dahil sinusunod mo si Lord. Kaya hindi naman marami, merong mga Christian na hindi sila nababago kahit na ina-affirm nila yung belief na Christian sila at kahit kino-confess nila. Work of Christ. Alam mo kung bakit? Kasi hindi sila naniniwala sa encounter with the Lord. Yun na nga. Hindi sila naniniwala sa encounter. So kung hindi mo ma-encounter si Lord, God has not given us the spirit of fear but of love and of power. Yung power, imposible hindi yung maramdaman yun. Yung meral ko nga lang. Sure yun. Yung power, di ba yung sa video mo gumaganyan ka pa kasi meron ka talagang naramdaman eh. So, di mo madidina yun. Kahit even with speakers like ourselves, no, you can attest to this. No? Meron kayong mga favorite moments nyo sa pulpit. Of course. Yeah. Nung bumaba kayo, sinabi nyo, hindi ako yun na. Di ba? Yung kung pwede umupo ka para pakinggan mo yung sarili mo kasi nandun si Lord talaga eh. Basta yung mga moment na pag pinakinggan mo yung recording, masasabi mo, ako ba yan? Naisip ko ba yan? Alam mo si Lord talaga yung ikaw mismo, madalas kasi mangyari, yung after preaching din, na-bless yung mga tao. Yung ikaw naman panonoori mo, hindi mo talaga nare-recognize sarili mo. Ang nararamdaman mo lang, ikaw mismo, napipreach yan. Nung ikaw naman yung nag-preach, pero ikaw umiiyak ka na rin kasi talagang naramdam mo yung kapangyarihan ng salitaan ng Diyos. Tapos ito pa matindi, tapos di ka na umattend. Natisod ka dun sa preacher, sabi mo, pinersonal ako yung preacher na yan. No? Lahat ng kasalanan ko sinabi. Sarili niya pala yun. Pinapatamaan ako nito. Ay, teka lang, parang kamukha ako. Pero may tanong ako kay Brother Manoy, Pas. Kasi syempre, bagong buhay na eh, di ba? I mean, nasa Christian life na siya. Ano yung parang na-encounter mo na agad na challenges or problems? Siguro sa parang sa sarili din. Kasi unti-unti binabago ko yung sarili ko simula sa pagmumura. Yung parang medyo challenge sa akin yun eh. Hanggat maaari, iniiwasan ko magmura. Kasi dati, lagi ako nagmumura sa bahay. Lagi inaaway ko yung anak ko, yung misis ko. Kumbaga, lagi akong tinotoyo, ganun. So, ngayon, talagang peaceful na. And, ang isa sa challenging ngayon, yung
Kumbaga, nasanay kasi ako na gumawa ng video na purong kalokohan eh. So yung challenge sa akin, paano ko siya gagawing pure naman na kalugod-lugod sa Diyos, parang ganun. So ayun din yung challenge sa akin ngayon na win-workout ko din. Lalo sa comedy, ang hirap yan. Opo. Napakahirap mag-isip ng comedy na malinis. Opo. Mas mahirap isipin yun eh. Kasi namimintas ka lang, nanlalait ka lang. Kasi sabi ko nga po, sa content, the more na mas pure yung kalokohan, mas malaki revenue, mas malaki kita. Pero sabi ko nga doon sa testimony ko, hindi na si Lord yung nasusunod ngayon. Kumbaga ayaw ko na din sundin yung sarili kong kagustuhan na gumawa ng ganun para lang sa pera. Kumbaga gusto ko ding magamit yung platform ko para kung ano yung pinaramdam sa akin ni Lord na peace, yung blessing, gamit ako, maparamdam din sa iba yun na mga nanonood sa akin. It's one thing that the Israelites left Egypt. It's another thing that the Egypt hasn't left them. So meron pa rin nakaalis ka na nga sa Egypt pero dala mo naman ang Egypt. Tama. So, tama. Ang masasabi ko, tama. gusto ko yung sinisipat ko si Pastora Krisha, nag-i-expect siya ng mapupulot sa sinasabi ko. Talagang naghihintay. So hindi mo mawawala yung battle eh, di ba? Hindi mo mawawala na parang yung parang hindi ka kasi perfect agad pag naging Christian eh. Parang gusto mong bumalik dun sa dati na ugali mo, yung the way ng mo, pagsasalita o yung ugali mo ganyan. Pero at the same time, napipigilan mo na eh. So parang naglalaban yung sarili mo na wait lang, pause ko muna yung sarili ko. Baka mamaya pag nagalit ako, magmura na naman na ako. Dati, wala sa'yo to. Wala lang sa'yo. Parang pag nagalit ako, galit talaga. Nakakabitaw ako ng masakit na salita. Ang tawag doon bro, self-control. You have now the fruit of the Spirit. Beautiful. Yes. Beautiful. Tapos naalala ko kanina, sabi mo may mga friends ka sa content creation community na nag-comment, na nag-PM sa'yo, ayos pare, iyak-iyak pa, mga gano'n. Ano nga yun? Dramang-drama, kumbaga, panggap na panggap, gano'n. Talagang umiiyak pa, best actor, mga gumaganon-ganon pa. So, sa akin, okay lang naman, hindi ako na-offend doon kasi alam ko sa sarili ko, totoo yun, yung nilabas ko na yun. So, hindi naman para awayin sila. So, in-ignore ko na lang. Tapos, di ba, nung una mong message sa akin, may mga nang-aaway na sa'yo na nakikipagdebate. Gusto makipagdebate agad. Inutusan pa ako, basahin mo to. First time ko pa nga lang magbabasa, dahil mo ng utos. Hindi kayo nanapan ng mga certificate agad. Yung magandang content yung mga basher mo. Patulan mo. Gusto pagdebate agad eh. Pero ako nung dagdag ko lang, may one time kasi nanonood kami ng nung yun nga yung content na yun, nung umiiyak ka. Tapos hindi ko alam si Rachel pa, yung wife ko, si Rachel, pinapanood niya si Mami Audley. Content niya si Manoy. And then dun sa content yung content creator na yun, parang sinasabi niya na totoo, very genuine sa kapwa content creator mo. Na sinasabi niya, that's genuine kasi kami din naranasan namin eh. Na marami kaming napansin. Ako, bilang yung nag-swipe lang, nanonood, ang dami ngayon. Ewan ko lang, siguro dahil sa algorithm, dahil puro tiga-south na yung mga nasa ko. Pero ang dami mga tiga-south na nagte-testify ngayon na they're Christians, they're believers. Yan, katulad ni Kiefer, tiga-gentry lang yan eh. I think somehow they're challenged on what you did eh. They're challenged on what you did na pwede pala sudden change, no? Merong turnaround na mangyari sa'yo kahit alam mo, of course, I think na naisip mo paano yung revenue ko din, kung ganito yung magiging contents ko, paano yung magiging kita ko, paano yung mga magiging next na ko. May mga ganun bang thoughts sa'yo? Ganun? Opo, meron po. Sabi ko nga, yung binigay na peace sa akin ni Lord, kumbaga dun palang panalo na ako eh. Parang wala nang katumbas yun kahit kumita ako ng malaki. Sabi ko nga sa testimony, hindi na usapan yung fame. Kumbaga kahit okay lang kahit ma-left out na ako, hindi na ako makilalang pinakamagaling na komedyante. Kasi nakakapagod din maging ganun. Dati ganun mindset ko. Gusto ko, dapat isa ako sa magaling dito. Dapat parang na-stress pa ako, nape-pressure pa ako. So nung tulad ngayon, si Lord na yung nasusunod, di parang mas malaya ako, parang
kahit hindi ako makapag-content ngayon, okay lang. Basta makapagbasa man lang ako ng Bible ngayon, makapag-devotion ako. So parang yung dating oras na nasasayang, nilalaan ko na din kay Lord. Kasi gusto ko talaga siya makilala ng mas malalim para kumbaga yung pinakamdam niya kasi sa akin, parang gusto ko siya suklian at Lord, thank you dahil binigyan mo ako ng peace. So ngayon, ako naman yung babawi sa iyo. Gamitin mo yung platform ko para makapag-blessing din sa iba. Ganda. Ako siguro gusto lang kita rin encourage, Manoy. Kasi sabi mo, yung unang encounter mo kay Lord, mag-isa ka sa sasakyan. Tapos nakikita ko lang ngayon kung paano pinrovide ni Lord yung community for you to grow in the Lord. So, believe na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ngayon pa lang, He's giving you the right people. And sooner or later, makikita mo na may i-filter out din si Lord na mga, sabihin natin, not the right people for you in this season. So don't be discouraged na pwedeng ma-feel mo mag-isa ka, pero at the end of the day, may ibibigay si Lord. Hindi ko sinasabing kami lang to, pero praise God sa buhay. Sa mga hindi nakaalam, biglaan lang to Di ba? Hindi natin nagplano ba tayo, nagka-earn tayo ng ganito? Di ba? Parang lunch lang yung gusto natin. Atong araw na to, puro unexpected kasi na-expect nila magla-lunch lang kami. Na-expect naman ni Manoy, 2 lang kami. Ako nga, hindi ko na-expect na matutuloy. Hindi, joke lang. Pero, yun, so, unang lumabas nga yung video mo, hindi ko pa sinishare kasi gusto kong buuin muna Kasi baka makuryente ko Di ba may mga ganon? Shinare mo, tas fake news pala, o ano pala, di ba? So, o prank, o ano, di ba? Pinanood ko muna, Tapos, nung shinare ko yan, alam mo ang ang caption, the Lord is raising an army of creatives. The Lord is raising an army of creatives. Kaya I would like to encourage you, huwag mo i-abandon yung creativity mo. Kasi ang Diyos natin, creative. Ang unang miracle niya, creation. Si Lord ang unang content creator. Naglagay siya ng content sa nothingness. Sabi niya, let there be light. Siya yung naglagay ng content sa universe So, huwag mong i-abandon. Okay? Gawin mong glorifying. Kasi kailangan tayo doon. Kaya si Lord naghahanap ng makikinig. Kasi yung iba ayaw makinig. Kaya mapapansin mo, meron ako nabasa just recently. Sabi welcome natin si Manoy, kamakailan lang, ano yan, anak ka ng po. So sinasabi niya, parang, close niya si Manoy, kaka-Christian lang yun, di ba? Parang gano'n, di ba? Kami nga dito, tagal na kaming Christian, parang gano'n, di ba? Naalala niya yung story ni Zacchaeus. Si Jesus dapat papunta siyang Jericho. Hindi ito nakalagay sa Bible, pero pag nag-aralan niya sa culture, may naghihintay sa kanya sa Jericho. Sigurado yung mga elders naghihintay sa kanya. Kasi kaya nga siya sinalubong ng mga tao kasi kumbinsido na sila na siya yung Messiah. So kung siya yung Messiah, imimit niya yung mga leaders para pag-usapan nila kung anong plano. Tama? Meron ng welcoming party para kay Jesus kasi sa probinsya, lalo sa Middle Eastern, ganun yan. Kung pag-aagawan pa yan kung kanino siya titira. Si Jesus meron na Pero itong mga taong to ayaw naman makinig. Ang gusto nila, yung gusto nila. Gusto nila sabihin kay Jesus kung anong dapat gawin. Hindi nila gusto marinig kay Jesus kung anong gusto ni Jesus. Si Zacchaeus, ang gusto niya si Jesus. Umakyat pa ng puno. Umakyat pa siya ng puno. Hindi umaakyat ng puno yung mga kagaya ni Zacchaeus para sa kanila, unggoy lang umaakyat sa puno Tumakbo. Hindi rin sila tumatakbo. Yung mga mayayamang Middle Eastern. Kung may tatakbuhin, iuutos nila sa slave nila. So tumakbo siya, tapos umakyat ng puno para lang makita si Jesus. Tapos ang sabi ni Jesus, Zacchaeus. Si Zacchaeus, sa moment na yon, para sa lahat ng tao siya yung pinakamakasalanan. Sabi sa Bible, tumingala si Jesus kay Zacchaeus kasi nasa puno. Kasi nakita niya itong Zacchaeus handang umakyat ng puno, magmukhang unggoy, para lang makita siya. Okay lang sa kanya sabihan, parang yung sa'yo, sabihan ka ng mga kaibigan mo, kaya, ano yun, panggap na panggap pa, di ba? Tapos sabi sa Bible, yung mga sumalubong kay Jesus, pagkatapos nun, galit na sila kay Jesus. Sabi nila, bakit si Jesus sumama dun sa makasalanan? Kasi malaki problema mo dun Kasi kung si Jesus ang Messiah, tapos sumama siya sa makasalanan, ang sabi sa Psalms chapter 1, blessed is the man who does not sit in the council of the ungodly. Kung si Jesus hindi lang umupo, nakikain pa,
di makukurap sa ibig para sa mata nila, madumi na rin si Jesus. So paano mo siya ngayon susundan? Paano yung mga elders na nasa Jericho? Paano sila? Ang pinili ni Jesus, hindi yung gusto lang si Jesus kasi gusto nilang pasunurin si Jesus sa gusto niya. Ang pinili ni Jesus puntahan, yung gusto talaga si Jesus. Kaya nung umupo si Jesus doon, alam ni Zacchaeus yung halaga ng pag-upo niya doon. Sabi ni Zacchaeus, Lord, magbabago na ako. Doon niya tinanggap si Jesus. Parang ikaw, na-encounter mo si Lord, kayo lang. Tapos may mga negative na sinasabi yung mga tao. Tapos sabi mo, Lord, magbabago na ako. Yung 8 years mo na relationship, na hindi pa legal, ginawa mo na agad ng paraan. Tapos, magpapabaptize ka na bukas. Tapos, magpapakasal ka na next month. Tapos, hindi ka na nagmumura. Tapos, nagbabasa ka na ng Bible. Tapos, yung comedy mo, inaayos mo na maging glorifying sa Lord. Tinanggap mo talaga si Jesus. Salvation has come to this house. So, grabe yung grace ni Lord sa buhay mo. Yun yung naano kong story, si Zacchaeus. Nakikita ko, hindi lang sa personality niya, pati sa reaction ng mga tao sa paligid. Kung ano nangyari. Yun yung nangyari kay Zacchaeus. So, love offering na po. Joke lang po. Pastor Krisha, you wanna say something? Yung sinabi mo kanina, di ba, yung about creation. Kasi sabi mo kanina, wala ka nang maisip na content yung moment na yun. Pero yung moment na yun, hindi mo alam, ikaw yung ginawa, ikaw yung kinontent ni Lord. Diba? Kasi diba sabi mo, parang how many days, wala kang maisip na content eh. So, nung moment na yun, ikaw yung kinontent ni Lord. At nung in-upload mo yun, na akala mo, magfa-flop siya, akala mo ano, pero yung content na nag-viral siya sa mga taong nataniman na ng salita ng Diyos. So parang naging naggrabe yung platform mo, hindi lang para sa mga, alam mo, sa mga taong mga kabataan na loko-loko, na ganito, pariwara, pero para sa mga kagaya mo na million na yung followers nila, pero wala pa ring peace. Pero ikaw, you found that peace. Diba? And grabe lang kanina habang nagsasalita ka, syempre ramdam ko yung presence ni Lord sa'yo. Walang yabang, wala. Totoong encounter. And sabi mo nung nabasa mo yung John 5:28-29, sabi mo natakot ka nung naano mo nga sa Bible Ninja, iba natakot ka. Pero iba yung takot nung na-encounter mo that moment si Lord sa kotse. It was the fear of the Lord. Kasi the fear of the Lord will lead you to have a changed life. And nakakatuwa lang makita na yung fear of the Lord na yun, nag-ripple effect siya. Hindi lang sa buhay mo, sa buhay ng asawa mo, at sa magiging future pa ng anak mo. And lalo na sa mga iba na, of course, you've been living in. Hindi ka naniniwala sa bagay na ginawa ng Diyos na banal. Pero dahil na-encounter mo yung Diyos na banal, yung dating akala mong walang kwenta, naging banal na rin sa'yo. Diba? Kaya sabi mo, grabe lang eh. I mean, for a content creator na pasikat, eto na, nakasama ka sa top ng mga nakakatawa. Diba? Ngayon, para sabihin mo, wala na akong kwenta kung ano yung content na yun. Ang kwenta na lang na meron ako, yung kapayapaang hinanap mo. Na hindi mo na kailangan magbayad ng pera. Libre pala yung kapayapaan na hinahanap mo. At sa isang moment lang, na bago lahat. And yun yung encouragement na kailangan ng generation na ito. Yung mga pinapanood ko ng mga content creator na puro tattoo ngayon, amazingly, mga taong puro tattoo ngayon ang ginagamit ng Panginoon kasi alam niya na ang taong minsang patapon ay ngayon para sa Panginoon na. Diba? And ikaw yon, nakaka-encourage, and ako mismo na i-encourage ako. Hindi ko na nga kailangan, ayoko na nga magsalita kasi yung mga naririnig ko na na-encourage ako, but having, sitting here next to you na isa kang Gen Z, panganay ka ng Gen Z, na maging magandang example ka sa mga Gen Z, lalo sa mga content creator. Huwag kang gumawa ng content para sa pera, gumawa ka ng content para makapagbigay ka ng inspirasyon sa ibang buhay. Kaya purihin ang Diyos sa buhay mo and continue. And ito yung community. Diba? Hindi lang sa Taytay, hindi lang kina Pastor Jordan, and mas lalawak pa yung community mo. And this time, may mga aalisin si Lord. May sasalain, may aalisin. Masakit ang buhay Kristiyano. Kaya sabi ko, welcome to the Christian world. Maraming bashers. At yung mga bashers na yun, sila yung mga tao pang kailangan ng tunay na encounter na kagaya mo. Kaya sobrang nakaka-encourage, and we're here to pray for you. We're here to pray with you and to journey with you. And isa kami sa may mga papalakpak sa lahat ng milestones mo. Kaya praise the Lord sa buhay mo, Manoy.
Thank you po, Pastora. Yun nga, I think last na, tama yung sinabi ni Pastora Christian, na remind nga ako nun hindi takot yung naramdaman mo, fear of God. Na marami ng naging Kristiyano, tumagal sa church, mahal si Lord pero walang takot na kay Lord. No, pero yung sa'yo, genuine example siya no, na ganito pala, no? Parang kami rin, iniisip ko nga, sabi ko dun sa Book of John na nabasa mo, parang hindi naman parang ang layo pa na sa John 3:16, wala pa dun sa nakakayak na part Pero hindi pala dun sa mismong natatouch yung heart mo sa love ni Lord. Pero minsan padadaanin kanya dun yung bibigyan kanya ng fear. Tapos after nun, mararamdaman mo yung comfort and love ni Lord. I think yung ganun, na-remind kami na hindi ka talaga pwedeng mamili ng salita ni Lord. Pag itong inano sa'yo ni Lord, ibang mararamdaman mo Yun nga tatanong ko, sabi ko, hindi mo ba nadaan? Hindi mo ba narinig yung 29:11 ng Jeremiah? Parang mas nakakaiyak yun. Yung 3:16 nandyan, di mo nakakaiyak yun for God. So, bakit yung parang pagdarating pa yung judgment pa, no? Bakit doon may presence ni Lord? Bakit doon yung di ba parang mapapaisip nga ako. Binasa ko nga din yun. Parang ako matatakot, hindi ako maiiyak Pero I think yun nga yun yung fear of God Minsan nauna tayong love natin si Lord Pero yung wala rin tayong takot. Pagkatapos, love ko si Lord pero okay lang gumawang kasalanan. So yung mga ganun na things na I think ako personally I've learned also. God bless you, brother. Kumbaga, Pastor, sa kanya, nauna yung fear of the Lord. And the fear of the Lord draw him to love the Lord more. Tsaka doon mo makikita yung use ng judgment. Kasi, nang nakita niyang may judgment, doon niya na-realize, ay ganito pala ako kamahal ng Diyos. Kasi dito ako nililigtas. May pagliligtasan pala talaga sa aking karimari-marim talaga. Na ito yung binayaran ni Jesus para sa akin. Salamat. Last iwan natin sa mga tao ulit. Okay? Na-amaze ako na memorize niya. Actually, pina-ink pa niya yung verse na binigay sa kanya ni Lord. Ano yung verse na binigay sa ni Lord sa kotse? Don't be surprised indeed. The Lord is coming when all the dead in their graves will hear the voice of God's sons. And they will rise again. Those who have done good will rise and experience eternal life. And those who have continued in evil will rise and experience judgment. Isipin niyo yun, dun sa statement na yun, sa resurrection of the dead in the last days, dun niya na-experience yung love ni Lord. Kanya-kanya kasi tayong pinaguhugutan. Ibig sabihin, alam na alam ni Lord kung saan siya sisipatin. Grabe. So hanggang ngayon ginagawa pa rin po ni Lord yan. Hindi pa po tapos si Lord mag-encounter sa tao. Hindi pa po siya tapos bumago ng buhay. At yung mga bagong buhay po, hindi lang po yan in theory, in real life po yan. It corresponds to reality. Pag sinabing Christian na bago buhay, hindi lang yan in theory na, bago na tayo because we have the righteousness of Christ. Pero kung ano-ano pa rin ginagawa natin dito. But in theory, okay na tayo. Hindi lang yan in theory. Nangyayari talaga yan sa totoong buhay. At kung Christian ka at hindi yan nangyayari sa buhay mo, hingin mo sa Lord. Huwag kang matakot humingi sa Lord. James 1:5, ngunit kung kulang ng karunungan ng sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos. At siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at hindi nanunumbat. Hingin mo sa Diyos yan, ma-experience mo yan. In closing, partly na-inggit ako sa'yo. Sa experience mo kasi lumaki ako sa church. Wala akong moment na yung binago ako ni Lord. Kasi bata pa nga ako. So ang struggle ko, hindi yung magbabago ako. Ang struggle ko, wag akong magbago. Kailangan wag akong magbago. Kasi pinalaki ako sa Christian walk Ang battle ko, yung mga pastor's kids can relate to this, mga lumaki sa church. Ang battle ko, wag akong magbago. And every time na pag nagfo-fall ako, ramdam mo yung pain of failing, whether it's falling publicly or falling privately, or what have you, Pero ramdam mo yung pain na yan, na pag inakyat ka ulit ni Lord doon, ni-restore ka ni Lord, in due time, in process, ni-restore ka ni Lord. Ang akin, bilang lumaki sa church, okay Lord, na Lord, salamat po na nakabalik ako. Pero hindi ko masabi na nabago ako kasi eto na ako dati.
Tapos bumagsak lang ako eh, di ba? So, ganun. So, kanya-kanya tayong experience. Walang dalawang taong parehas ng experience eh. Halimbawa yung mga lumaking mayaman. Kung lumaki kang mayaman talaga from childhood, hindi mo na-experience yung joy ng first time mong makagamit ng automatic na banyo. Yung pinipindot lang. Hindi to joke. Pero nakakatawa eh. Yung pinipindot lang na banyo, di ba? Yung ganun yung flush. Kasi lumaki ako sa slums. No? So, tabo kami. No? Tapos ayaw pa lumubog, di ba? So, pupunin mo pa yung timba, ibubus mo, di ba? Tapos, nagba-Bible study si mama sa isang well-off na, na friend niya. So, naki-CR ako, elementary student na ako nito. Naki-CR ako, tapos sabi ko, tapos na po ako, saan, walang tabong malaki o ano. Paano po to? Tapos sabi nila, yan, pipindutin mo lang. Saan po? Diyan, pipindutin mo. Yun. Gaganan mo. Gaganan ako. Gumanan. Thank you po. Hindi mo na ako umalis sa CR. Hinintay ko sila makabalik sa sala. Ginanon ko ulit. 3 beses ko ginanon. Ang dami kong sinayang na tubig. Amaze. So, hindi yun ma-experience nung lumaking may ganun eh. Di ba? Kasi wala sa kanila yun eh. Halimbawa, tayo, magkaiba tayo na experience eh. So, lumaki ako ng ganun. Yung hindi ako addict na biglang, hindi na po ako addict, hallelujah. Hindi, nakakaingit minsan yung ganun na, ano kayang pakiramdam nun? Di ba? Kasi hindi ko yun ma-experience eh. Diba? So, minsan nga, iniisip ko, babaero po ako, nag-addict po ako. Iniisip ko, kaya ko rin yan. Kung sana, kaya ko rin yan. Kaya ko rin yung gawin, di ba? Kaya lang, hindi ako nabigyan ng chance. So, kaya, hindi totoo to. I think I'm not just speaking for myself. I think maraming makaka-relate dito ng mga lumaking sa Christian homes. Na ang struggle namin iba. Ang struggle namin para kaming dumating sa school, 100 yung grade, tapos kailangan wag bababa. Di ba? Parang ganun, di ba? So, tapos ikaw pumasok ka sa school, parang hindi kompleto yung yung requirements. Tapos bigla ka na sa top 5. Ganun yung nangyari. So magkaiba tayo ng So gusto ko sabihin sa iyo na meron akong hindi actually yung inggit eh. Para siya, basta siya, kung inggit man yun, holy ni inggit. No, na hindi ko yun ma-experience sa buhay ko eh. Hindi ko yun ma-experience. Yung pina-experience sa ni Lord, sa yun. No? May pina-experience sa akin si Lord na hindi mo ma-experience kasi hindi ka lumaki na kagaya ng upbringing mo sa akin na 10 years old ako, memorize ko ng mga chapters, gano'n. So magkaiba tayo ng nilakaran. Pero, ang nakaka-amaze, hindi mo talaga mababox si Lord eh. Tsaka walang hindi kayang abutin si Lord. Hindi yung mga kaya ko lang ang kayang abutin ni Lord. Hindi yung pagdating sa'yo, di niya na alam gagawin. Hindi, di ba? Kahit anong background mo, alam ni Lord ang gagawin sa'yo. God is good, God is good. Maraming salamat po. So, ayun. Manoy, at ako po si Kuya Ruther dito sa Ruther TV. At maraming salamat po sa panonood at pagsama po sa amin at ibahagi niyo po ito sa mga friends niyo at maka-encourage tayo ng maraming pang tao. God bless you, God bless you. Katulad po ng story ni Manoy na consistent sa mga story na nangyari sa Bible, yung pagtawag ni Lord kay Zacchaeus, yung prodigal son na nagbalik loob sa Lord. Wala pong hindi kayang abutin si Lord at walang sitwasyon na hindi niya alam ang gagawin. So kahit ano po ang sitwasyon mo ngayon, alam ni Lord ang gagawin dyan. Lumapit ka lang kay Lord. No such thing as a hopeless case in the Lord. And if being bad is your excuse to not come to the Lord, I'm telling you that's not good enough of an excuse, no? Hindi yun obra. Okay, so kasi kahit na gaano ka kabad, mahal ka ni Lord at kaya kanyang baguhin. Amen. Maraming salamat, Manoy. God is good. God is good. Yes.